bansang Indonesia nagkaroon ng panibagong malakas na pagsabog sa bulkang Merapi. Dahil sa kapal ng ibinugan nitong abo, kanselado ang flight sa mga kalapit na paliparan. Sa taya ng mga eksperto, posibleng tumagal pa ng ilang linggo ang pagputok ng bulkan. Halos 70,000 residente na ang inilikas. Itinaas na rin ng mga otoridad ang alert level sa 21 pang bulkan sa Indonesia. Kabilang na ang bulkan sa bayan ng Lampung na ngayon ay nag-aalboroto na rin. Balik po tayo dito sa Pilipinas. Nakausap ng GMA News sa ospital ang inarestong most wanted sa kasong kidnapping na si Rolando Fajardo. 8 taon daw siyang nagtago sa bansang Italy, pero ngayon handa na raw siyang linisin ang kanyang pangalan. Nakatutok si Jiggy Manicad. Sa airport kahapon pagdating ng tinaguriang most wanted kidnapper sa bansa, agad inaresto si Rolando Fajardo. Sa Italy daw nagtago si Fajardo ng matagal na panahon. Mula sa airport, dinala si Fajardo sa NBI para sa documentation. Sa isang ospital sa Metro Manila, diniretso si Fajardo. Matagal na raw nitong iniindang sakit sa bituka at apdo. Sa loob ng ospital, nakausap namin kanina si Fajardo. Git nito na inosente siya sa mga ikinaso sa kanya. Matapos daw ang 8 taong pamamalagi sa Italy, handa na raw si Fajardo na harapin ang mga kaso niya para linisin na rin ang pangalan niya. Ako po ay umalis sa ating bansa para proteksyonan ang aking buhay, ang aking pamilya. Na umalis man po ako ng bansa, pero hindi nawawala sa isip ko na darating panahon, babalik din ako para linisin ang pangalan ko. Sa Rome, Italy, nagtago si Fajardo mula nang umalis ng bansa noong taong 2002. Umalis daw siya sa bansa gamit ang ibang pangalan. Nagtrabaho raw sa Italy bilang dishwasher at caregiver. Nagpautang din daw siya sa mga Pilipino at nagbenta ng cellphone cards. Ayon sa NBI, natuntun si Fajardo ng Interpol sa Italy. Pagtungtong nito kahapon sa airport, agad inaresto si Fajardo. Hindi naman ito pumalag. Ako'y nananawagan din sa ating mga kababayan na naging biktima ng injustice. Na lumantad at huwag magdalawang isip na magbalik loob o humingi ng tulong sa ating pamahalaan. Isinasangkot si Fajardo sa iba't ibang kaso ng kidnapping noong dekada 90. Ayon sa Department of Justice, 9 na warrant of arrest ang kinakaharap ni Fajardo, 8 kidnapping for ransom at 1 naman para sa carnapping. Aminadong ama ni Rolando na malaking tromang idinulot sa kanila ng mga akusasyon. 18 taong nakulong si Mang Ruperto dahil sa kidnapping ng Japanese businessman na si Nobuyuki Wakaoji. Git ni Mang Ruperto, naatasan lamang siyang hanapin noon si Wakaoji at nang hindi niya makita ay siya ang ipinakulong ng kanyang mga superior. Dating tauhan ng Highway Patrol Group at miyembro ng Task Force Limbas ang nakatatandang si Mang Ruperto. Hindi naman kami ang kumidnap eh. Sa tulad niya, pugay kami. Nung panahon yun, nasa-servisyo ko. Nakakapagtanga at kami nga nag-ooperate nung araw. After 1 month na wala kaming na-report, kami ngayon pinahuli. Pinaghahanap na rin ngayon ng NBI ang kapatid ni Rolando na ayon sa Department of Justice ay kasama rin sa most wanted list. There's another brother who's on the most wanted list. So they're still looking for him also, and there is a report or information that he is allegedly also in hiding in Rome, Italy. Jiggy Manicad, nakatutok, 24 oras. Makakasama po natin ngayon live ang ika-10 castaway na na-vote off sa Survivor Philippines Celebrity Showdown at magiging pangalawang miyembro ng jury, ang dancing warrior na si Ira Bermudez. Hi, Ira! Hi! Magandang gabi sa'yo. Ira, napagkaisahan ka raw ng mga katribo mo. Ano naman ang na-feel mo ngayon na ikaw ang i-vote or na-vote off nila? Masakit, syempre. Nung nangyari yun kasi, as in, wala akong kamalay-malay na ako na pala yung pinagplanuhan nila. Ang masakit kasi doon is, yung tiwala ko dun sa mga alliance ko na akala ko hindi ako i-vote out. Pagdating dun sa tribal council, unexpected talaga na biglang ako. So, ako yung first na blindside nila. Pero Ira, this is not the first time it happened, di ba? Parang noon gusto ka na nila talagang patalsikin dahil feeling la threat ka sa kanila. Oo. Tama ba? Pero Oo, tama. meron ka lang immunity bracelet, kaya hindi sila nagwagi. Nagtagumpay ako, karma daw. So ano naman ngayon ang feeling na isa ka na sa mga jury?
Happy ako, syempre. Kaso, pressure din dahil ibibigay namin yung nawalan man ako ng chance manalo for the Sole Survivor, saka 3 million. Kailangan ko ibigay yung power ko, like yung boto ko sa magiging isang Sole Survivor. At noon, Ira, nagkaroon ka ng allergy sa isla tapos nahubaran ka pa sa isang challenge. Sa tingin mo ba yun ang pinakamahirap na dinanas mo sa isla o may mas malala pa ba doon? Yung mga challenges, hindi ako nahirapan kahit yung nakitaan ako. Kasi parang sa akin, sanay din naman kami doon eh. Like kami, sumasayaw kami talaga. Minsan na aksidente nangyayari. Ang pinakamahirap na nangyari sa akin doon, yung gumawa ng sarili kong alliance. Kasi siguro ang mali sa akin, masyado ako naging honest sa lahat ng, yun yung strategy ko, which is hindi ko naman kasi alam talaga ang play ng Survivor. Pero proud ako sa sarili ko kasi inabot ko yung merge kahit wala akong kamalay-malay. Well, congratulations pa rin Thank sa'yo you. dahil umabot ka ng ganon katagal. Maraming salamat, Ira Bermudez. Thank you! More chika coming up mga kapuso, so stay tuned. Abangan! Vending machine sa China naglalabas ng buhay na alimasag. Vice Mayor sa Zamboanga del Sur, sugatan sa ambush sa Maynila. At si Jeneline Mercado, kamusta na kaya matapos isugod siya sa ospital dahil sa sakit sa puso? Susunod na yan dito sa 24 Oras.